Iginiit ng Malacanang na hindi hypothetical ang ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi imbento dahil sinabi mismo ng Vice Presidente na kumausap siya ng tao para patayin ang Pangulo. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ay nagsabing, no joke, no joke. Tungkol naman sa sinasabing conditional ang pagbabanta, sabi ni Castro, alam ng mga abogado na ang grave threats ay pwedeng conditional or walang kasamang kondisyon. Dagdag pa ni Castro, ang pagpapaliwanag ng depensa na udyok si Duterte dahil sa nangyari kay Atty. Zolica Lopez ay nagsisilbi rin bilang isang pag-amin na nagbitaw nga siya ng pagbabanta ang Vice Presidente. Sa ulo ng ating mga balita, ngayong araw, July 10, 2026, Chief of Staff ni VP Sara nagtungo sa Senado, nag-iwan ng mensahe. Typhoon Inday, paghandaan. Subpoena na ipadala na ng impeachment court kay Atty. Zolica Lopez. Hirit na ekstensyon ng serbisyo ni Marantan ibinasura ng Malacanang. Presidente ng Ateneo de Manila University emosyonal sa hearing ng Senado. Canlaon Volcano sumabog. Ashfall nakarating hanggang Cebu City. Metro Manila naka-blue alert sa bagyong Inday. Ilang lugar sa bansa nagsuspende ng klase dahil sa masamang panahon dulot ng habagat at bagyong Inday. Radyo natin nationwide. Kanselado ang pasok sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes, Hulyo 10, 2026 dahil sa posibleng epekto ng bagyong Inday at pinalakas ng habagat. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase ang Metro Manila, Manila Kinder to High School, Public and Private, Caloocan City, all levels, Public and Private, Valenzuela City, all levels, Public and Private, Las Piñas City, all levels, Public and Private, Quezon City, Public Schools, Child Development Centers, Kinder Grades 1 to 12, Alternative Learning System. Mandaluyong, walang in-person classes, preschool to grade school to grade 12, pati ang ALS, private and public. Marikina, all levels suspended, public and private. San Juan, all levels, public and private. Suspendido din ang mga klase sa Antique, sa Barbasa, all levels, public and private. Pugasong, all levels, public and private. Hamtik Antique, all levels, public and private. Sa Aurora Province ay suspendido din po dahil sa bagyo, all levels, public and private. Batangas City, all levels, public and private, shift to alternative learning mode. San Jose, all levels, public and private. Alitagtag, all levels, public and private, no face-to-face classes. Buong lalawigan ng Cavite, maliban sa bayan ng Carmona at Bacoor, suspendido na rin po, all levels. Laguna, San Pablo City, all levels, public and private, shift to alternative learning mode until July 11. Suspended din po sa Lanao del Norte, sa Iligan City, all levels, public and private. Sa ibang balita, administrasyong usapin at walang kaugnayan sa impeachment trial ang naging paksa sa pagbisita sa Senado ni Atty. Zolica Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni Senate Secretary at Clerk of the Court Renato Bantog Jr. na nagsabing kinalakay lamang sa pulong ang alintuntunin sa holding room, kabilang ang mga gamit na maaaring dalhin at ang patakaran sa pagpapasok ng kanilang media team. Pagkatapos ng pagpupulong, nagbitaw si Lopez ng maikling pakayag sa media na prepare for Typhoon Inday. Matatandaan ang Inday ay hindi lamang pangalan ng bagyo,
na kasalukuyan ay nakakaapekto sa bansa kundi siya rin kilalang palayaw ni Vice President Sara Duterte. Formal nang naipadala ng Senate Impeachment Court ang subpoena para kay Atty. Zolica Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng subpoena at testificandum, inutusan ng korte si Lopez na humarap sa pagpapatuloy ng paglilitis sa July 13 at 14 upang magbigay ng kanyang testimonya. Natanggap ng OVP Central Records Unit ang kautusan bandang alas 1:00 ng hapon, kung saan pinadalhan na rin ng kopya ang House Prosecution at ang Fortuna Narvasaan Salazar na siyang legal counsel ng depensa. Bago matanggap ang subpoena, matatandaang nagtungo pa si Lopez sa Senado kaninang umaga para sa isang koordinasyon ukol sa administrative matters. Nanawagan naman si VP Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na tigilan na ang pamumulitika at pagtuunan na lamang ng pansin ang pagpapabuti ng bansa. Ayon kay VP Sara, dapat nang itigil ang mga opisyal na umano'y panawagan nila ng transparency at pananagutan gayong pansariling political interest naman ang kanilang totoong pakay. Giit ni Duterte, dapat natutukan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng Pilipinas lalo't ito na ang matagal na hinihintay ng mga Pilipino. Kasabay nito, nakiusap si VP Sara sa publiko na huwag mawalan ng pag-asa sa ating kakayanan o kakayahan na maging isang maunlad at mayamang bansa. Malabong maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, ang issue sa pagiging presiding officer ni Senador Francis Chis Escudero ay isang politikal na usapin na dapat lamang resolbahin ng Senado. Kaugnay nito, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang paglilitis dahil hindi naglabas ang Korte Suprema ng true o status quo anti-order kaugnay ng petisyong kumo-question sa tungkulin ni Escudero bilang presiding officer. Samantala, sinabi naman ng spokesperson niyang depensa na si Michael Powa na hindi pinaalam ni Atty. Israelito Torreon sa kampo ni Duterte ang paghahain ng petisyon bago ito isumite sa Korte Suprema. Iginiit ng Malacanang na bahagi ng mandato ng National Bureau of Investigation or NBI ang magsagawa ng investigasyon sa mga seryosong banta laban sa seguridad ng Pangulo. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng isa sa mga abogado ng depensa sa impeachment trial na may kinalaman umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng NBI kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, matagal nang nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI at may sarili itong kapangyarihang magsagawa ng investigasyon. Dagdag pa niya, hindi lamang ilang tao ang nakasaksi ng mga pahayag ng Vice Presidente laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker Martin Romualdez, kundi maging ang publiko. Dahil dito, sinabi ni Castro na mababaw ang pag-uugnay sa Pangulo sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. Pinag-aaralan naman ng Senado ang paraan para mapabilis ang usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y makaraang isa lamang na testigo ang naisalang sa impeachment court sa unang linggo ng paglilitis. Ayon kay Senate Press Sherwin Gatchalian, dahil sa mahabang diskusyon at pagtatanong ay hindi nila nasunod ang kanilang target na maisalang ang ikalawang witness sa huling araw ng Week 1. Kaugnay nito, kumonsulta na niya ang Senado sa prosecution at defense kung paano mapapabilis ang trial. Giit ni Gatchalian, nais nilang matapos ang paglilitis sa lalong madaling panahon habang sinisiguradong magiging maayos at patas ang buong proseso.
Kumpiyansa ang House prosecution na mas mapapatibay pa nito ang paratang laban kay Vice President Sara Duterte sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, natupad ng proseksyon ang lahat ng target nito sa unang linggo ng paglilitis. Sinabi rin ni Luistro na sadya nilang ipinagpaliban ang paglalahad ng article tungkol sa umano'y hindi maipalawanag na yaman ng Vice Presidente dahil isa ito sa pinakamabigat na paratang sa kaso. Dagdag pa niya, hinihiling ng prosekusyon ang mga subpina para kina Atty. Zulica Lopez, mga opisyal ng NBI at mga dokumento mula sa mga bangko, Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue bilang karagdagang ebidensya. Nanawagan naman si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa Kongreso na panahon na para magbalangkas ng batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga nagbabanta sa buhay ng Pangulo, Vice Presidente at kanilang successors. Ginawa ni Zubiri ang panawagan sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan muling natalakay ang video na naglalaman ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Zubiri, maaaring tularan ng Pilipinas ang batas sa Estados Unidos na nagpapataw ng hanggang 5 taong pagkakakulong at multang $250,000 sa sinumang magpapatunay na nagbanta sa kanilang Pangulo. Sa ngayon, ayon sa testimonya ng testigo ng prosekusyon na si NBI Agent John Mark Calilong, simpleng kaso lang ng grave threat ang pwedeng ihain laban sa mga nagbanta sa buhay ng Pangulo. Be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the President, Vice President, and its successors, meaning the Senate President, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Hindi po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So Radyo natin nationwide. Ito ang naging reaksyon ni Ortega nang tanungin kung may double meaning ba ang pahayag ni Atty. Zulica Lopez na prepare for Typhoon Inday sa kanyang pagbisita sa Senado. Ayon kay Ortega, kung ito man ay babala sa mga susunod na hakbang ng depensa, matagal nang nakapaghanda ang House Prosecution Panel at handa itong patunayan ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang humarap si Lopez sa Senate Impeachment Court sa Martes. Pareha, siyempre kailangan handa pareha. Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas. So, sana po kung sakaling magla-landfall nakahanda naman po. So, kung literally and figuratively, pareha naman po nakahanda. Handa rin si Rog, actually. Pinatikos ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero dahil umano'y nauwi sa propaganda proceeding ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat pinayagang magbigay ng opening presentation ng prosecution habang hindi pa nareresolba ng impeachment court ang mga pagtutol ng depensa. Kwenisyon din niya ang 2 minutong limitasyon na magtanong ng senator judges na hindi nakakatulong sa masusing paglilitis at paghahanap ng katotohanan. Dagdag pa niya, maaaring makatulong sa depensa ang inaasang pagtestigo ng dating Office of the Vice President Chief of Staff, Atty. Zulica Lopez upang patunayang nakaranas ng pang-aapi si Duterte at ang kanyang mga tauhan. Git pa ni Panelo na nanatili ang kanyang paniniwala na conditional at hypothetical lamang ang pahayag ng Vice Presidente at hindi ito maituturing na kriminal na pagbabanta.
Naisilbi na ang panibagong warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 4th Division laban kina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor Santiago or Mike Defensor. Ito ay may kaugnayan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo. Sa ngayon ay wala pang ulat na kung nakapaglagak na sina Marcoleta ng tig 30,000 pesos na piyansang itinakda ng korte para sa naturang kaso. Una nang inaresto ang dalawa at iba pa nilang co-accused dahil sa kasong plunder na may kinalaman sa 75 million undeclared campaign donations. Si Marcoleta ay kasulukuyang sumasailalim sa medical evaluation at treatment sa PNP General Hospital matapos ma-diagnose ng may mild pneumonia habang si Defensor naman ay nakapiit sa Quezon City Jail. Naging emosyonal ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto Bobby Yap nang humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkalunod ng dalawang basketball players sa Aurora. Muling humingi ng paumanhin si Father Yap sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili at binigyang diin na walang anumang tulong ang makakatumbas sa nawalang buhay. Paliwanag ng universidad, simula nang mangyari ang trahedya noong June 8 sa isang team building activity sa Dipakulaw ay patuloy ang kanilang tulong sa pamilya Baterbonia sa Agusan del Sur at pamilya Adili sa Nigeria nang hindi na isinasa publiko bilang respeto. Naiyak din ang opisyal dahil sa labis na cyberbullying na nararanasan ngayon ng mga nakaligtas na miyembro ng kupunan na nakasalukuyan pa ring sumasailalim sa counseling. But many continue to endure cyberbullying, online harassment, and trial by publicity while grieving. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Samantala, lumabas sa ulat ng Dipakulaw MDRMO na isang buwan bago ang insidente ay personal pang nag-inspeksyon sa resort si Coach Tab Baldwin. Sa kabila nito, kinumpirma ng PNP, CIDG na nagrekomenda na sila ng 3 kasong kriminal sa National Prosecution Service para sa formal na paghahain ng sakdal. Nabalot ng abo ang malaking bahagi ng Negros at Cebu matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon kahapon ng umaga. Ayon sa PVOX, nagsimula ang pagputok dakong alas 7:33 ng umaga at tumagal ng 3 minuto na nagbunga ng abong umabot sa 2 hanggang 3 kilometrong taas bago tinangay ng hangin patungong silangan. Nakarating ang ashfall sa ilang lugar sa Negros at Western Cebu kabilang ang Toledo City, Balamban, Pinamungahan, Astorias, Alugunsan at Tuburan habang nakapagtala rin ng mahinang pag-ulan ng abo sa Metro Cebu. Dahil dito, namahagi ang mga lokal na pamahalaan ng N95 face mask, pagsuspende ng mga klase sa mga apektadong lugar at itinaas ang alert status ng mga ospital. Nagkansela rin ng 8 flight ang Mactan Cebu International Airport dahil sa peligro ng abo sa mga eroplano. Sa ngayon, nananatili ang alert level 3 ang Bulkang Kanlaon kaya mahigpit na ipinagbabawal ng PVOX ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone dahil sa banta ng panibagong pagsabog at iba pang panganib na dulot ng bulkan.